Ang atin pong subject ngayon is all about Christian education. Welcome to Mobile Bible School. Sa mga nanonood po ng ating live stream sa page po natin, please share po natin ang atin pong link. And ang Christian Education 1 po is nakafocus sa CE for Children or Christian Education for Children. Children Ministry po sa ating church. Tonight is 15th of November 2023, Wednesday, and time check natin is 7:42. We're very sorry for some delays. At pinaka-topic po natin ngayon, session 5 na po tayo. It's all about creating a welcoming and inclusive environment. At ayon sa ating naging syllabus outline, from past or previous lessons ay natalakay po natin yung intro to CE, which is a short history about biblical education, and then yung theological foundation natin about children ministry and age-appropriate teaching and learning. So today's lesson we're talking about creating a welcoming and inclusive environment, which have a subtopic about importance in creating a safe and inclusive space for all children. Tatalakayin po yan natin dyan yung tatlong uri ng microaggressions at mga example ng mga nababanggit natin na intentional minsan or hindi intentional at pero nakakasakit, nakakadegrade. Excuse me. At another subtopic natin is about welcoming children with diverse backgrounds and abilities, which we will talk about the smarts na tinatawag. So, yan po. Praise God, tinatawagan ko na po ang ating tagapagturo. Hindi pa ako magtuturo ngayon. Sa biyaya ni Lord, ang aking pong misis ay available. Pero hindi ko alam ko hanggang saan ang battery niya ngayon dahil alam niyo naman na wife course ang mga yung course or trabaho ng isang ina. Siyempre pagod yan sa mga anak. But by God's grace, she is very willing to help us in our school, to teach us, and through her experience in teaching children ministry in the church, bilang alam niyo naman, pastor's wife, siya po yung inaasahan natin na unang tatayo na magtuturo sa mga bata. So, hindi na po natin papatagalin. Tinatawagan ko na po ang aking misis, si Sister Leia Marie De Vera. Virtual clap naman dyan. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, tayo po ay mag-aaral ulit ngayong gabi tungkol sa pagtuturo sa mga bata at nawa tayo pong lahat ay maayos ang ating kalagayan at patuloy na nag-aapoy ang ating mga puso, ang ating passion, yung calling natin ay patuloy nating dinidipen sa pamagitan ng mga ganitong pag-aaral. At salamat sa Panginoon sapagkat tayong lahat ay magkakasama at pinagtagumpayan natin ang buong maghapon para tayo ay makapag-aral ngayong gabi. Okay. So, bago po ang lahat, tayo ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Tunay nga, you are so good and you are so great to us. At ginawa mo, Panginoon, ang lahat ng bagay na posible, lalong-lalo na, Panginoon, sa ganitong aming pag-aaral. Tunay nga, Panginoon, hayaan mo ng aming kaisipan, ang aming mga puso ay patuloy na nakaayon sa iyong kalooban para po sa amin, sa aming katawagan o maging sa aming ministry, Panginoon. Dalangin namin ikaw ang magbigay ng katalinuhan sa bawat isa at habang Panginoon patuloy na binibigyan mo kami ng katalinuhan, ang aming mga puso naman ay nakikita, O Diyos, ang patuloy na pag-ibig sa mga ministry na ipinagkaloob mo sa amin, lalong-lalo na, O Diyos, sa pagtuturo sa mga bata. Bagamat ito, Panginoon, ay mahirap sa tingin ng iba, subalit hayaan mo na mag-umapaw ang kagalakan sa aming mga puso upang sa ganon, O Diyos, ang kadakilaan mo pa rin ang patuloy na maitanyag sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Ayan, muli po magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral. Muli, pag-aaralan po natin ang ating Christian Education 1 or Teaching for Children. Sa mga nakalipas po nating napag-aralan, hopefully patuloy po natin itong na i-apply sa ating ministry sa church at patuloy na nagagamit kung ano man ang ating napapakinggan at napag-aaralan sa ganitong mga sitwasyon. Okay, so tayo po ay magtutuloy na para sa ngayong oras na ito sapagkat medyo na late po tayo, ano? Ganun pa man, ang Diyos ay mabuti sapagkat naging maayos po ang lahat. Okay. So, Christian Education 1, creating a welcoming and inclusive environment. Sabi niya, creating welcoming environments, the importance of inclusivity. Sabi niya, our world is becoming more diverse in many ways. Diversity, equity, and inclusion enhance our communities, the economy, and the overall well-being of individuals. The inclusion of children in the church as a ministry is a foundation of the work of Jesus Christ. Your internet connection is as he stated in Matthew 19:14. Sabi niya po, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these. This means a lot that makes us realize that the children's inclusivity in the kingdom of God must also be recognized in the church at any ages. So as Christian educators, it is our duty to help create an environment where you as well as others are welcome and included as your authentic selves. We as an educator, our representation matters for a strong sense of belonging. Ako, bilang pastor's wife, not just Christian education teacher, na o kahit sa mga children's ministry in the church, napaka-importante po talaga na maipakita natin yung lagi ko nga sinabi ito sa ating pinag-aaralan, yung culture of belongingness ay maramdaman nila inside the church. Hindi lang sa mga bata kahit na ikaw ay adult, ikaw ay young people, maa-appreciate mo na kapag pagpasok mo sa isang gawain o kaya sa isang community, example ito ay ang church, 'di ba? Ang isang bahay panambahan, pagpasok mo ay you are so belong. Naramdaman mo yung spirit of uh, na belong ka sa isang lugar, 'di ba? So sabi niya nga, our world is becoming more diverse, 'di ba? Maraming diversity ang ating mundo, lalo na ngayon. Kunyari, kung ikaw ay mayaman, magkakasama ang mga mayayaman. Kung ikaw ay mahirap, magkakasama ang mahirap. Kung sino yung mga matatalino at may kaya sa lipunan, sila yung magkakasama, 'di ba? Sila yung nagkakaintindihan. But it is so good for us, we as a children educator, 'di ba? O teacher, o kahit sa loob ng church, dapat maipakita natin na walang diversity. 'Di ba po? May diversity man tayo sa ating ministry, may diversity man tayo sa ating calling. Sana pagpasok natin doon sa community o doon sa bahay panambahan o the church that we are belong or we as the church ay maramdaman nila yung um, yung pagiging belong nila. So sa mga bata po, napaka-importante na um, maramdaman nila na yung kanilang ginagalawang lugar ay belong sila, na belong sila, 'di ba po? Yung community na kanilang kinakapalooban ay nararamdaman nila na sila ay nandoon, kasama sila doon. So sa mga pagtuturo po natin sa bata, kailangan maiparamdam nila, na paramdam natin sa kanila na hindi man sing ganda yung damit nila doon sa isang bata, na mas maganda yung damit, hindi man sila sing active nung isa, hindi man sila sing vocal nung isa, hindi man sila sing yaman ng isang bata, maramdaman nila na walang diversion, 'di ba? May diversity lang sa itsura nila pero yung walang division, 'di ba? Meron lang pagkakaiba doon sa itsura nila pero kailangan maramdaman nila yung pagiging pantay ng pagtingin natin sa kanila. So, kailangan po ay
matulungan natin tayong mga teacher, makapag-create tayo ng environment para sa ibang mga tao na maramdaman nila na included sila at pwede silang maging kung sino sila talaga. Masaya sila na pagiging ganun nila, 'di ba? Kasi alam nila na matatanggap sila sa kung ano man sila, 'di ba? So bilang teacher sa loob ng church, kailangan malakas yung ano natin eh, malakas yung what this one, yung pakiramdam natin, ma-sense natin kung ano yung pangailangan ng isang bata. And siguro yung iba kung sa teacher meron silang gift na ganun. Sa atin, let's pray for this na yung gift natin sa tulong ng Panginoon, ma-sense natin yung pangangailangan ng isang bata, 'di ba? Na itong batang 'to nangailangan siya ng ganitong bagay. Tapos makita mo 'yon habang ikaw ay nagtuturo by the help of the Lord. Not just with your knowledge and your wisdom, 'di ba? Na natutunan mo sa paaralan, bagkus sa pattern ng Panginoon at sa pamagitan din ng salita ng Panginoon. And this is so nice na unang-una natin may apply sa ating pagtuturo. Next, the importance of a safe and what's this one? Inclusive classroom environment. A safe and inclusive, it's okay kasi meron naman dito. A safe and inclusive cluster of classroom environment is essential for the academic and personal development of students. In a safe and inclusive children's ministry, cluster or classroom, students feel valued, respected, and supported. They are more likely to engage in academic activities, ask questions, and participate in discussions. A positive classroom environment also helps to reduce anxiety and stress, which can have significant impact on students' academic academic performance. So let us all first study microaggression, which is the one common unsolved problem inside churches, especially to children ministry. Okay. So, ito po, yung pag-aaralan natin is microaggression. Microaggression is the standard definition of microaggression is a verbal or non-verbal slight that impacts an individual who might identify as being from a marginalized or non-mainstream community. A microaggression can even come in the form of an organizational process that was designed to keep specific groups from advancing. Okay. So there are types of forms of microaggressions. So microaggressions can be intentional or unintentional. Regardless of intent, these words or actions are often rooted in implicit bias, which are attitudes and beliefs that exist outside of our conscious awareness and control. These beliefs are mostly assumptions about people based on stereotype related to their ethnicity, age, gender, or race. We might have been influenced by our families as we were growing up or formed this opinion based on what we've seen on news or TV shows. Okay. Ayan. So, para po tayo ay magkaroon ng safe and inclusive classroom environment, kailangan talaga malaman natin, 'di ba, bilang mga teacher kung ano yung dapat nating gawin. Kung paano natin sila i-valued, paano natin sila is-respect, at paano natin sila susuportahan. Para upang sa ganon, sila ay makapag-engage sa ating mga academic activities, mayroon silang kakayanang magtanong. 'Di ba? Sometimes, yung tanong ng mga bata ay nanatili lang sa kanilang kaisipan kasi they have no they have no strength to tell that question, 'di ba? Kasi parang feeling nila hindi tatanggapin kung magtatanong ako, 'di ba? Kung sa loob ng school, ganun sila, parang they have pag hindi ka matalino, pag hindi ka napapansin ng teacher, parang wala kang karapatang magtanong, 'di ba? Sometimes ganun. Kung ganun yung atmosphere doon sa school, sana sa church hindi ganun po ano. Sana yung lugar na kine-create natin inside the church is yung mga bata is yung they can ask question anytime. Pag sinabi mo yung, is anyone can
like to ask questions, di ba? Anyone na gustong mag-participate sa ating discussion, di ba? Meron silang enjoyment, meron silang happiness na gawin yung mga bagay na yon kasi alam nila na yung nakikreate mo sa loob ng church na classroom is positive, di ba? Parang hindi nila kailangang makaramdam ng competition, hindi nila kailangang maramdaman na kailangan perfect sila para matanggap sila sa isang community na ito. 'Di ba? Sana yun yung ma-create natin na kaibahan sa school na um, nakikreate sa world. Pero sana yung school na ma-create natin for God's glory is yung merong positive aura, merong positive vibes na mas nakaka-overflow ng joy sa mga bata. Kasi kung sa loob ng house ay ganun sila, so sana ay yung nagagawa natin inside the church ay ganun yung aura at positive yung uh, vibes inside the church. Ayan. Okay. So, katulad nga ayan. Katulad nga po nito yung ating pagsasalita, 'di ba? Yung it's either verbal or non-verbal, nakakapag-effect ito sa mga bata na ating tinuturuan, 'di ba po? Ibig sabihin, pag non-verbal, hindi ka nagsasalita pero ginagalaw mo, gumagawa ka, nakikita sa kilos mo, nakikita sa expression ng iyong mata, nakikita sa expression ng iyong pagngiti, nakikita sa expression ng iyong galaw, 'di ba? How you move, kung paano mo gawin yung mga bagay na tinuturo mo, kung paano mo i-act yung mga stories mo, 'di ba? Kailangan makita ng mga bata na ito ay maayos na ating nagagawa, 'di ba? Para makita nila na wala tayong wala tayong nakikreate na hindi maganda, 'di ba? Mula sa ating pagsasalita at mula sa ating mga galaw, 'di ba? At makita din nila na ito ay bukal sa puso mo na ginagawa mo, gusto mo silang turuan, 'di ba? Gaano man kaiba yung mga pag-iisip ng ibang mga bata, 'di ba? O sa ating mga teacher din, minsan iba yung ating paniniwala kaysa sa nakikita mo sa paniniwala ng iba, iba yung pagtanggap ng magulang nila kaysa sa pagtanggap mo doon sa bata, 'di ba? Iba yung nakikita ng ibang tao sa kanila kaysa sa nakikita mo sa kanila, 'di ba? Kung sa ibang lugar nakikita nila ay itong mga mapuputing bata, sila yung mayayaman, sila yung itong magaganda ang katawan, sila yung healthy, siguro mahal na mahal sila to ng magulang nila. 'Di ba? Tapos ito sigurong mapapayat na bata, siguro ito yung mas napapabayaan, 'di ba? O sila siguro ito yung mas hindi napapansin, 'di ba? Pero ikaw, pag ikaw ay isang teacher ng Panginoon, no? Teacher ng Panginoon ng kasi ako talaga iniisip ko na ang mga bata pag tinuturuan, they have soul. Hindi lang sila basta bata, they have spirit. Katulad sila ng adult. Yun yung thinking ko hindi sila bata. Na kung ano yun ay ibibigay natin sa mga matatanda, na pag-aalaga sa kanilang kaluluwa, pag-aalaga sa kanilang espiritu, lalong-lalo na katulad din noon ang mga bata kasi sila ay kinreate ng Panginoon. Kaya nga lang, sinabi ko din sa pag-aaral natin nung kailan, nasa process pa kasi sila para maabot nila yung isang bagay na pagkalikha sa kanila ng Panginoon. Pero hindi dahilan ang pagiging bata nila na maisantabi sila inside the community na gustong buuin ng Panginoon sa pamagitan ng buhay natin, 'di ba? Regardless ng kahit ano paman, regardless ng kahit anong kanilang gender, regardless ng kanilang age, regardless ng kanilang ugali, lalong-lalo na yung ugali na yan. 'Di ba? Pag nakita mo yung ugali ng isang bata, parang ang hirap i-tame, ang hirap alagaan, ang hirap disiplinahin, 'di ba? Paano mo maipapakita sa kanya na regardless of his or her attitude, he and she is still important. He and she is still uh, mayroon siyang kakayanan na dapat siya ay mahalin at turuan pa rin, 'di ba? At sana um, matutunan natin talaga na mahalin ang lahat regardless of
anything, 'di ba? Regardless ng influence ng kanilang family o kung ano man yung mga ninanais nila na nakikita nila sa paligid nila na gusto nilang maabot o gusto nilang gayahin, let the love of God manifest in everything, 'di ba? Kaya tayo din bilang teacher, kailangan nag-a-adapt din tayo sa cycle ng mundo. Kung ano yung nauuso, kung ano yung dapat na kakapag-adjust ka pag sinasabi nila to, 'di ba? Yung mga sinasabi ng mga expression ng mga bata na ang daming expression ng mga bata ngayon na naririnig nyo sa kanila, baka akala nyo, itong batang to laging nagmumura. O, 'di ba? Ganon. Parang kunyari, yung isang anak namin, nob, nob. Ganon siya ng ganon. Ano ba yung sinasabi mo dab na nob na nob? Kasi kami naman sa ano namin, hindi namin alam yung mga ganong word. Pero dahil yung anak namin medyo open sila sa mundo, kung ano yung naririnig nila, ganyan, di ba? Isang malaking ekes para sa'yo. O, ganun yung mga sinasabi nila, yung anak namin, di ba? Ganyan. Tapos ito namang si Sarah, mahilig naman sa TikTok, sa mga drawings. Kaya sabi ko, alam nyo, children have strength too. Kaya dahil kung minsan sabi ko kung ano-anong sinasabi mo, 'di ba? Pero dahil do'n sa mga gano'n na bagay, nalalaman ko paano maki-adapt sa mga bata na tinuturuan namin. Kaya 'pag si Sarah, sabi ko, "Sarah, ano bang uso sa TikTok na mga laruan ng mga bata?" Kasi kapag alam mo kung ano yung kiliti ng mga bata sa panahon ngayon, mas madali mo silang maabot, eh, 'di ba? Kunyari, bibili ka ng mga dolls na pinapalitan yung mata, yung tenga, 'yan yung usong-usong mga at TikTok doll, paper doll sa TikTok na pag binigay mo sa batang babae sa church, you can create, we are created in the image of God like this girl, di ba? Pero wag mong ipo-point out yung kikay-kikay na lipstick. Ibig sabihin, maganda ka. Like this paper doll. O, ganun, di ba? Tuwang-tuwa yan. Kahit gaano kasimple yung paper doll na yan. Dahil sikat sila sa TikTok, madali silang maka-adapt. Kasi naaabot na yung kilitin ng mga bata eh, di ba? So, kaya kailangan talaga, if we really want to teach children, if we really want to maabot sila, we will make a way talaga, intentional, para maabot sila. Ano yung kiliti ng batang ito? Ano yung gusto ng mga bata? Ano yung mga word na ginagamit nila? Pag narinig nila yun sa'yo, nyari, isang malaking ekes para ay ganito. Alam mo yung mga lalaki na tinuturuan mo, 10 years old, 12 years old and above, uy, si teacher hindi siya KJ Kasi alam nila na, alam mo kung ano yung nangyayari sa labas, di ba? So, yon. And that's, kung gagamitin natin ang strength ng mundo para mas maabot ang mga tao, it's so nice naman eh. Wag lang talaga yung mga bad influence ng mundo. So, 3 types of forms of microaggression. Yan. What's this one? What are the 3 types of forms of microaggression? Number 1, the micro assaults. Yan. Micro assaults are deliberate and intentional slights or insults that are meant to hurt the intended victim through name calling, avoidant behavior, and purposeful discriminatory actions. Intentional microassaults would be abusive language, clutching or moving a purse or bag when you're around certain people, or posting offensive signs or pictures intentionally. Microassaults are actually quite common in every age. And sometimes the individual committing the microassaults doesn't really understand how serious that can be to others. This small act can give a big negative impact to a child. Diba? For instance, jokes that mock or degrade a racial, ethnic group, someone who is disabled, or gender identity is an example of microassault. Normally, the person telling the joke will respond with, "I was only joking." Nevertheless, their bias is manifested in this interaction and it perpetuates harmful stereotypes. Okay. So, kung paano tayo maging maingat sa ating mga salita, 'di ba? Paano tayo magiging maingat sa mga ganon, 'di ba? Yung mga example niyan. So, meron tayong mga examples. Okay. It can't be.
Ayan. Sample of microassault using racial slurs, a derogatory word that targets and degrades individuals or group based on their race or ethnicity, or derogatory language towards someone due to their ethnicity. Making offensive jokes or mocking someone cultural practices. So, minsan yung sinasabi natin, di ba? Kapag kunyari may galing sa taas, sa bundok, bumaba dito sa kunyari sa Manila, pumunta diyan sa kung saang lugar kayo, 'di ba? Tapos tapos syempre dahil yung family nila from Baguio or from Benguet, pumunta sila dito with the whole family, tapos yung bata nagtinuturuan mo doon sa community nyo, tapos biglang sabi nung ibang mga teacher, kaya yung ibang mga klase, walang space sa mga igurot dito, o kaya yung mga waray, labas yung mga waray, diba? Discriminating against someone based on their gender identity or sexual orientation, o kaya yung mga tinatawag na albino, o yung mga anak araw, diba? Only God knows kung bakit ganun ang kanilang napuntahang tribes, 'di ba? Kung ganun yung pagkalikha sa kanila, bakit ganun yung color nila, 'di ba? Kung saan galing silang lahi, kunyari may taga-ibang bansa pumunta dito, mga Black American, 'di ba? Tapos tinuruan mo sila. Parang if you are so passionate to your calling, talaga pag nagtuturo ka ng bata, hindi mo na makikita na itong isa medyo malamya siya kumilos. Itong isa igurot to, itong isa waray to, itong isa maitim to, itong isa mayaman to. Parang dapat general ang pagtingin natin sa kanila. All of these children are God's creation. 'Di ba? God's creation lahat ng to. Yun yung dapat nakikita mo sa mga bata. Mayaman, mahirap, 'di ba? O kunyari meron man sila yung kanina sa pag-aaral doon sa umpisa, 'di ba? Meron silang sakit, kunyari, meron silang may lumpo, hindi may iwasan, o yung kamay ng iba, putol yung daliri. Ano magagawa mo bilang teacher na matigil? Ikaw mismo, tuturuan mo yung mga bata to respect every child with dignity, 'di ba? To see every child with dignity, kahit igurot pa yan, waray pa yan, kung galing sila sa Benguet at bumaba sila dito, it doesn't matter. Basta pumasok sila sa community, sa church, everyone is belong. 'Di ba? Ano man ang kulay mo, ano man ang pinagmulan mo, ano man yung nararanasan mo sa sexual mo, 'di ba? God is still moving. God is moving, 'di ba? Ano man yung kulay ng iyong balat, ano man yung nararanasan mo or disease, o kung may pinagdadaanan ka habang nag-aaral ka sa school, kailangan makita ng mga bata, mag-uumpisa sa ating mga teacher na everybody is belong in this class. No one is special, everybody is special. 'Di ba? Yun yung makita ng mga bata sa atin na tayo mismo teacher na our love is expanded. Our love is for everybody. 'Di ba? Makita nila na nire-respect mo ang bata na to kahit ano siya at kung sino siya. Nire-respect mo ang bata na to kung ano ang kanyang pinagmulan. Nire-respect mo ang batang to kung ano man ang kanyang kilos, 'di ba? Nire-respect mo ang batang to kung ano siya bilang bata sa panahon ngayon, 'di ba? So sana wag manggaling sa atin tong mga micro assaults. Number one, iyon yung iwasan talaga natin, 'di ba? Huwag tayong mang-degrade ng kahit sino, 'di ba? Na binababa natin sila dahil ganito sila, dahil yun lang ang kakayanan nila, 'di ba? Let it be that your strength as teacher, yun yung matransfer sa batang nanghihina sa panahon ngayon. Kasi aminin natin, nung panahon ng bata tayo, hindi tayo sing lakas na ganito. Hindi sing tibay ng loob natin yung mga bata noon. Ang dami nilang pangarap, ang dami nilang tinitingala. Kunyari nga lang yung anak namin, di ba, nung nag-birthday siya na, Mami, gusto ko rin ng ganito, Mami, gusto ko rin ng ganito. Tama na, sabi ko kasi, ginawa na natin yung ganito. Yan, mga bagay na yan, next time na lang ulit. Pero habang pauwi kami, I feel the pain. Sabi ko, Lord, paano ba ang tamang pag-handle nito? Kasi nababasa ko na kailangan di mo binibigay lahat ng gusto ng mga bata. Kasi every time na ibibigay mo yung gusto niya, in the long run, habang lumalaki siya, madali lang pala na
kunin kung ano man yung gusto ko, basta maglungkot-lungkutan lang ako kay mami, ganon, kahit wala si mami, ibibigay niya, ganon, di ba? Paano ba, Lord, ang tamang pag-handle nito? O, am I the kind of mommy na ibibigay yun dahil minsan lang naman siyang humiling? Di ba? Pero pag yung minsan ay laging nagiging minsan hanggang sa naging madalas na, makakasanayan niya na yung ganong situation. Diba? So, paano yung tamang pag-handle natin sa mga ganong sitwasyon? Yung mga bata habang lumalaki sila, ang dami nilang akala natin hindi sila nasasaktan, no? Actually, yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanila, sabi nga natin, mas masaya maging bata. Kasi yung mga simpleng bagay, masaya na sila. Actually, yung simpleng bagay, yun din ang dahilan ng pain nila. Sa atin kasi, we can kaya na nating bilhin kung ano yung gusto natin ngayon. Pero ang hirap na nating abutin yung kasiyahan natin. Hindi katulad ng bata pa tayo. Kaya yung pinakasimpleng paraan ng kasiyahan ng mga bata, yun din ang pinakasimpleng paraan na magiging dahilan ng pain nila. So, sa atin mga teacher, sana ma-realize natin na walang madidegrade inside that community, di ba? That Jesus is the head, that Jesus is your master inside that community, di ba? Even the joke, kailangan, dapat joke lang yun ha. Sabi ko, no, yung book mo parang walis ting-ting. Joke lang yun ha. Char, mga ganun sila. Pero tumatawa yung bata, siguro outside. Pero inside, ano yung nabibigay natin sa kanila inside? So medyo maging tayo, no? Maging mas wise pa tayo sa mga bata. So what to say to prevent microassault? So ito, para maiwasan yon, di ba? Kapag nakita mo, yung book niya medyo matigas nga kasi din, di ba? Parang sinasabi ng mga bata, ay to teacher, yung book niya parang walis tingting, ang tigas-tigas. O, sinawakan mo nga. Alangan sabihin mo, uy, ang ganda ng book mo, pero ang totoo, matigas naman talaga. O, di ba? Alangan, hindi ang ganda-ganda kaya ng book niya, ang dulas-dulas kaya ng book niya. Pwede mo ba sabihin yun? O sabihin ng bata sa'yo, oh, di ba teacher, bawal magsinungaling? O anong dapat mong gawin doon, 'di ba? Itong bata naman na 'to kasi, 'di ba? Alam niyo, may mga bata kasi na ultimo shampoo wala silang kakayanang bumili. O kaya yung isang sachet na shampoo, hati-hati pa sila doon. Bunso siya. Pagdating sa kanya nung Sunday, ubos na yung sachet ng shampoo, konting-konti na lang. Kaya medyo matigas yung book niya nung Sunday. Alam mo, sasabihin mo na lang sa kanya, imbis na, alam mo, you know what, you're so unique. O, 'di ba? Imbis na magsinungaling ka na, hindi kaya, ang ganda-ganda kaya ng book niya. Oh, hindi ang unique nga ng book niya eh. Oh, ganun na lang. Ganun na lang, 'di ba? Ang unique kaya ng book niya. Oh, ganun na lang yung sasabihin mo. O, imbes na makita mo sa kanya na lumpo siya, may sakit siya, o kaya hindi siya makasalita ng maayos, o kaya pangu siya, most of his or her classmate ay matatangos ang ilong. Isang ano yan eh, isang ano ba to, isang dahilan ng pag-low ng self-esteem ng bata, yung ilong. Kunyari, ako din, nung bata ako, ganyan din ako. Sabi ko, ay, ano daddy, naglalaglagan, sabi ko. May nilagay kasi dito, nalaglag. Ayan, I'm so sorry po. Ayan. Nung bata ako, sabi ko, Lord, bakit lahat ng pinsan ko matatangos yung ilong? Bakit ako natatanging hindi? Sa kanila, parang napaka-normal lang kasi matangos na yung ilong nila, tapos may buto-buto pa dito sa gitna na sobrang tangos. Matangos na nga, tapos may buto pa dito na pinataas pa. Sabi ko, hindi ba pwedeng sa akin yung buto kahit nung gitna na lang na yon? Hindi ba pwedeng naibigay sa akin? O, di ba? Parang ganon. Sabi ko, bakit naman ganito? Tapos ang itim-itim ko. Tapos yung buko rin talaga, hindi talaga maayos. Sabi ko, talaga ng bata ko, ang dami ko insecurity. So, as a teacher, pag nakita mo yung batang ganun, at marahil binubuli sila, even in the church, merong bullying. Even in the church, there is degradation. Even in the church, there is a painful words na lumalabas. So as a teacher, 'di ba, sa'yo man lang manggaling yung positive aura, positive vibe sa bata na yun, na sabihin, you know what, you're so special. 'Di ba? You are loved by our Lord Jesus Christ, by our God. Bago mo pa siya mahalin, mahal ka na niya. Diba? Parang ganon. Whatever, kung ano man ang physical appearance mo, you are so special in God's sight.
Oh, 'di ba? Kahit na lumpo siya o kaya may bengot yung bata kasi nga dahil siguro sa inborn na o kulang yung daliri o kaya sobra yung daliri niya, sabi mo, you know what, you're so special. Huwag mong tignan yung mga, wag tayo mga teacher, wag na tayo yung parang magiging dahilan pa na, oo nga, bakit kaya ano, ba't ka kasi ganyan magsalita? Bakit kasi ganyan yung buhok mo? Bakit ka ba kasi pango? O, di ba? Bakit nga ka ba kasi ang itim-itim mo? O, wag na tayong ganun, no? Sabihin mo na lang, you know what, you're so unique and you're so special, you are loved, and you know what, whatever your, your appearance, you are accepted. 'Di ba? Hindi, alam nyo sa inyo mga bata, akala ninyo porke ganito si Wana, hindi na siya katanggap-tanggap dito sa lipunan, hindi na siya katanggap-tanggap dito sa church. Everybody is accepted because Jesus is the first to accept us. 'Di ba? So everybody is accepted here in this place. O, dapat ganun tayo. Kaya kung paanong tinanggap ni Jesus Christ si Wana, dapat tanggapin din natin siya kung ano siya. 'Di ba? At kapag may bata inside the church or inside that community, 'di ba? O sa bahay-sambahan, 'di ba, na nalulungkot siya. O lalapitan mo kasi binubuli na siya o kaya mahirap lang siya, yung mga kasama niya mayayaman. Yung imbis na sabihin mo, oh, bakit nandiyan ka? Nahihiya ka ba sa kanila? Ba't nahihiya ka? Huwag ka mahiya. 'Di ba may mga ganon? Sometimes akala natin kung gaano kalakas yung loob natin, ganun na ang kayang gawin ng bata. Kailangan, ang lagi ko talagang mindset, ang totoong matalino, kayang bumaba sa pinakamababang posisyon para maabot kung sino yung nasa baba. Kaya kung ikaw ay teacher na, pinagpala ka na, hindi ka na mahiyain, ikaw ang bumaba doon sa bata na yon at sabihin mo sa kanya na huwag kang mahihiya, you're not alone. Jesus loves you, Jesus accepts you, you're so special, you're so unique, 'di ba? Kung ano man ang meron sa iyo ngayon, 'yan yung blessing sa iyo ni Lord, o 'di ba? And Jesus loves you, 'di ba? Parang 'wag natin agad na, 'wag kang mahiya. Ako nga hindi nahihiya eh, kahit ganito ako. Ilang taon ka na itong batang 'to. Ilang taon pa lang tong batang 'to, nagpa-process pa yung identity niya, naku-confuse pa siya sa kung anong behavior niya, kung ano yung mga dreams niya, hindi niya pa alam kung ano talaga. Let it be tayo yung maging bridge over troubled water. 'Di ba? Like a bridge over troubled water. 'Di ba? Ikaw na teacher ka, maging bridge ka dun sa mga troubled waters na pinagdadaanan ng mga bata. Maging blessing ka. Na kahit sila ay nasa troubled waters sa situation nila, 'di ba? Na akala nila imbis na ang nakikita nila ay puro hindi maganda sa paligid nila, ikaw yung parang magiging bridge for let them see the brightness of God's creation, to let them see the brightness of God's love to them, 'di ba? Mas maliwanag pa ang pag-ibig ng Diyos na kayang ibigay sa kanila over the troubled waters, 'di ba? Kaya pala ako naganda ng tissue kanina kasi maluluha pala ako sa part na 'to, 'di ba? So, 'yun, yan yung sabihin natin para to prevent microassault. Ang kailangan nating sabihin kahit na negative, ikaw mismo negative yung o hindi maganda yung nakikita mo sa batang 'yon, ang sabihin mo na lang sa kanya, "You're so unique, you're so special." Mag-isip ka diyan. Kapag may "Oh, teacher ganito," mag-isip ka na agad kung anong pwede mo sabihin. Hindi napaka-unique niya nga eh, napaka-special niya nga eh, at mahal siya, minahal siya, accepted siya, hindi siya nag-iisa at mahal natin siya. Mahal siya ni Jesus kaya dapat mahal natin siya. Kung paanong tinanggap siya ni Jesus, dapat tanggapin din natin siya, 'di ba? Kaya hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Okay. Am I clear? Clear ba ako, Pastor Eric? Kasi nag-stop dito. Okay. Next po tayo. Ito, next, micro-invalidation. Oh, what's this one? Micro-invalidation. Tayo, gustong-gusto natin yung validation, pero what's this is micro-invalidation. Is when someone attempts to discredit or minimize the experiences of a person who is from an underrepresented group, dismissing or downplaying someone's experiences of discrimination or oppression. When someone testifies about the goodness and transformation of their life because of God, then those who doubt it saying, totoo ba yan?
di ba? After testimony, just because of their parents' bad records. Di ba? May mga totoo din naman yan. So, kailangan lang sabihin na lang natin kaysa sabihin, oh, totoo ba yan? You know what? You're inspired us to your testimony. Mas magandang sabihin naman yon, di ba? Assuming that all members of a particular racial or ethnic group share the same experiences or beliefs. So, kapag ito yung isang sinasabi ng iba, oh mga waray yan, for sure, palaban din yan. Diba? Totoo din naman yung mga waray talaga. May mga kilala din akong waray talaga na talagang ano sila, laban kung laban. Mula sa salita, mula sa mata, talagang matatapang yung kanilang mga mata, mga kilos, kahit babae pa, di ba? O, imbis na sabihin na, oh, waray, malakas yan eh. Talagang walang hurungan yung mga waray. O sabihin mo na lang, we are all God's children. Pare-parehas tayong mga tagalangit, kaya pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Waray ka man, Ilocano ka man, Tagalog ka man, di ba? Pantay-pantay tayo. Okay. More sample of micro-invalidation and how to handle it. When someone says they have anxiety and older responds, so sasabihin na, you are just being dramatic. Di ba yun sinasabi minsan pag may pinagdadaanan yung tao? Hindi, ano lang, drama mo lang yan. Sumiiyak na siya. Masyado kasing emotional eh, kaya ganyan-ganyan. Ang sabihin na lang daw natin ay, I appreciate you sharing your experience and feelings. We understand what you are going through. Diba? Totoo naman. Sharing your feelings and your experiences is not a weakness. Kaya, actually, it's boldness nga eh. Kasi you rather keep it na lang eh. Diba? Kapag sabi, hindi ko na lang to i-share kasi baka pagtawanan pa nila ako, hindi ko na lang to i-share kasi baka kung anong sabihin nila. Ang pag-share ng yung experience, 'di ba, at yung feelings is bravery din, 'di ba? Kasi hindi lahat kayang gawin 'yan. Diba? So, kailangan sabihin natin na pag napapakinggan natin sila na nag-share sila, alam nyo teacher, sa loob po ng bahay namin, wala po kaming pagkain. Ang ulam lang po namin ay ano lang, asin po, saka tubig. So, yung mga ano naman, yung mga, sinasabi niya, asin at tubig lang ulam nila. Ikaw naman na teachers, huwag tayong ganyan. You know what, kid? I appreciate your time to share your experience and feelings, di ba? O mag-ambag-ambag tayo pambili ng noodles, di ba? Pambili nila ng noodles, o di ba? Then you hug the kid, o, di ba? Kasi anxiety is a real challenge for many people and your feelings matter. Totoo talaga yan, 'di ba? Pinagdadaanan ng lahat ng 'yan. Ng lahat ng tao pinagdadaanan nila, even a kid, kahit bata pa 'yan. Kaya kahit yung anak namin na 4 years old, kapag pinagalitan mo 'yan, ano siya, tahimik lang siya, tapos pupunta na sa kwarto, magtataklob ng kumot, gano'n. Are you okay, Sayon? No, mommy, go there. Kasi ayaw niya na papakailaman mo siya. Gusto niya talaga mag-ano muna siya, magtatahimik muna siya doon. So, can you imagine, even 4 years old, meron talagang kumukurot sa puso nila. 'Di ba? Kaya kailangan i-validate talaga yung feelings nila. So, it is okay for you to pasasabihin mo sa kanya pag may pinagdadaanan siya, is it okay for you na ipag-pray kita? 'Di ba? Or and then, punta tayo sa counselor o sa akin, napagkakatiwalaan mo ba ako sa pinagdadaanan mo? Ganon, di ba? Maganda kasi na teaching children is not just about teaching children. Diba? It's not just about the food. It is not just about the games. It is just about something, so many colors, bright colors inside the classroom. Yun ang kaibahan natin kasi as a teacher ng salita ng Panginoon, and then nag-share na rin tayo ng pag-ibig ni Lord. Kailangan talaga na makita nila sa atin na there is power in prayer. Diba? There is power in God's love. Na through that God's love, you can understand yung mga, even yung pinagdadaanan ng bata. Kaya minsan, yung example namin, yung anak namin, yung si Dab, na napagalitan siya, ganyan.
Then umiiyak lang siya sa isang sulok, hinahayaan ko lang siya. Tapos nilapitan ko siya. Sabi niya, "Mami, ayoko muna, kinakausap ko muna yung sarili ko." Ano yun, pinagsasabihan ko na yung sarili ko, "Oh, Dab, alam mo ganito kasi ganyan, kaya namin tinuturo sa'yo 'to kasi ano, ganito, ganyan, ganyan." Sabi niya, "Oo nga, Mami." Sabi niya, "Yan na nga yung sinasabi ko sa sarili ko ngayon. Alam ko nagkamali din ako kaya alam ko." Sabi niya ganyan. Tapos hanggang sa kinakausap ko na siya, tapos nag-pray kami, ta's nag-hug na kami. Yun, gano'n. 'Di ba? Sa mga bata talaga parang they need someone to lean on. At tayong mga teacher, yun, kailangan nating gawin yun. Maramdaman nila na nagtitiwala sila sa atin. So let us also use phrases like, "I don't see color," or "we're all human," "we're all sinners." Yes, we're all sinners, which overlook the significance of racial or cultural diversity. The words fights being self-righteousness and holy than thou attitude, 'di ba? Parang dapat talaga the more na napapalapit tayo sa Panginoon, the more na nagmamature tayo sa salita ng Panginoon, the more na nai-inlove tayo kay Lord. Yes, nagiging righteous tayo, pero hindi self-righteous, only by God's grace. 'Di ba? Only by God's grace. We're not Pharisees here, 'di ba? Na you know everything, even all the scrolls, the rules of the words of Moses, the command of Moses. Pero, 'di ba? Hindi natin kailangang maging self-righteous. Only through God's grace na masasabi tayong righteous. Kaya, kapag may batang nagkamali, it's okay. We are all sinners here. Nagkakamali tayo. Nakagawa tayo na hindi maganda. Even me, nakakagawa din. O, di ba? Kaya, pag yung pinakapanganay namin kasi yung nagmamature na, sabi niya, "Mami, ang bad ko kasi ganito yung nagawa ko, ganito." Kahit naman ako, nagkakasala pa rin. Sabi ko, kahit naman ako, nagkakagawa pa rin ng hindi maganda. Pero, syempre, tinatry natin na mabago yan araw-araw sa pamagitan ni Lord, na baguhin niya tayo araw-araw, di ba? So, sa mga bata, ganun din yung gawin natin, na makita nila yon sa atin. So, next, so micro-insults. So, these are rude, insensitive comments that subtly disrespect a person's racial heritage or identity. This could be assuming that someone isn't smart based on their appearance, or implying that certain groups, peoples, don't have morals. They might even be used to suggest that someone doesn't belong. Sample of micro-insults. Asking someone when they are really. Really? O, 'di ba? From implying that they do not belong in the current country. O, 'di ba? Yung parang, totoo ba na Pilipino ka? Ay, Pilipino po ako. Sabi mo, really? 'Di ba? Parang, I'm a Christian. No, totoo. Really? 'Di ba? Ganyan. Or commenting on someone's physical appearance in a way that reinforces stereotypes. Praising someone from an underrepresented group for being articulate or well-spoken, implying surprise or low expectations. Yan. So, yan yung mga rude, insensitive comments na nasasabi natin dahil sa identity ng isang tao. Diba? Na minsan nagbe-base sa kanilang appearance o dun mismo sa group na kanilang pinanggilingan o even dun sa family na pinanggalingan nila. Diba? Na nasasabi natin sa kanila, na nakakonect sa kanila. Diba? At kahit na minsan sinasabi nila yon, hindi tayo naniniwala kasi nga doon sa pinanggalingan nila o doon sa identity na kinapapalooban ng pamilya nila. Diba? Micro insults. Example, making assumptions about a child's abilities based on their appearance or background. O alam mo, magnanakaw ka. Kasi yung mga magulang mo magnanakaw eh. O, yan. Ganyan, di ba? Based on their appearance or background. Alam mo, yung katawan mo mukhang hambog. Diba? Ganyan, di ba? May mga ano. Yung ganyang pananalita, yan yung mga taong presko eh. Ganyan yung mga taong mayayabang eh. Mga ganyang pagsasalita. Let's cut it off.
Amen? Tayo mga teacher, putulin natin yan. Huwag tayong magbigay ng assumption about sa kakayanan ng bata dahil lang sa kanilang itsura o dahil lang sa kanilang background. 'Di ba? Minsan kasi hindi maiwasan yan sa mga tao. Yung magulang nito kasi ganito yan Kaya for sure yung anak nito ganyan din. Let's cut it up, lalo na sa ating mga teacher. Kung ganun ang ginagawa ng mga tao sa labas, pagpasok sa church, pag ikaw ay teacher ng salita ng Panginoon, sana hindi manggagaling sa atin yon. Yung ganun na pananaw, di ba? Na, maisip natin, iba ang pagkalikha ng batang ito. Bagamat galing siya sa pamilyang ganito, bagamat galing siya sa grupo na ito, iba ang pagkalikha ng Diyos sa taong ito. Diba? Kasi ang salvation is personal Kaya maging ang pagtingin ng Diyos sa bawat isa sa atin ay personal din. Individual yan. Kaya wag nating sasabihin na, ito, pamilya ng magnanakaw, kaya ingatan nyo yung magamit nyo kid Ingatan nyo yung magamit nyo kasi yung tatay nito magnanakaw. Yan, mga micro-insults. You wouldn't understand this Bible story because it's too advanced for kids like you. Mas sinasabi natin, ako, hindi pala maganda yan. Ay, hindi natin maiintindihan to kasi mga bata pa lang kayo. Dapat yung mga ganito, ganyan. Alam nyo po, yung anak namin na si Dab, ilang taon pa lang siya nung ang unang binasa niya sa Bible ay ang unang nakagustuhan niya, bagamat nagbabasa siya ng Bible, pero yung unang nagustuhan niya ay Revelation. Kaya sabi namin, Dab, huwag mong babasahin yan kasi hindi naman pambata yan Ba't binabasa mo yung Revelation? Alam niyo po ngayon, kaya yung mga nangyari sa mundo ngayon, alam niya na. Uy, nakikita yung video mo dito. Ayan. Ayan po. Kaya, ngayon, ilang taon na siya kaysa nung isang, uy, pwede, sayang kasi. Oh no. Sayang. Ouch, yung paa niya. Tumama dito, I'm so sorry po kasi yung baby namin ay lumalapit. Kaya mas gusto ko talaga na si Pastor Eric yung nagtuturo kasi natitim ko yung tatlo naming anak, lalo na yung bunso. Pero pag ako, syempre, hindi maiwasan na lumapit siya sa akin. Ayan. So, to be continued po, no, yung anak namin, nung medyo bata-bata pa siya, nagbasa na siya sa Revelation. Ngayon, syempre, grade 7 na siya. Mami, alam mo, nabasa ko sa Revelation, yung mga ganyan, mga ganito, ganyan. Parang totoo na, mami, nangyayari na. Kaya lalo niya si daddy niya. Kaya, alam niyo, yung bata pala, yung nabasa niya noon, ano pala yun, no? Yung nasa process, hindi kunyari sa atin na adult, pag nabasa natin na this one, binasa mo yan na yung pagkaintindi mo. Yung mga bata, bagamat nabasa nila, nag-stay lang siya doon sa mind and then nagpa-process siya all throughout the years. Ganon. Yun yung sa mga bata. Kaya we should never understand a child for being a child, di ba? So, ang remedy,
Okay, am I ano po, clear? Okay po ba? Medyo wala po ata tayong sound kanina. Okay na po ba? Um, Medyo na-mute po ba tayo kanina habang nagsasalita po ako? Okay na ba? Yes, Okay. ma'am. Sayan. Na-mute So, po kailangan kanina. po ma-encourage natin ang ating sarili, even ang mga leaders sa church o yung mga volunteers na kailangang ang maibigay sa mga bata ay support at maturuan sila to see the strength to that kid. Ano yung strength ng batang yan? Diba? Kung siya ay madaldal, make him a leader. Diba? Magaling to madaldal to magaling magsalita to, magaling magkumanto. Yun yung, kung minsan, alam nyo kung anong weakness ng tao, yun ang pwede niyang maging strength. Yan yung kadaldalan niya. Diba? O, ngayon, ayan. So, pasensya na po na lobat kasi yung isang gamit natin na mic. Ayan. So, yan po. Hanggang anong oras ba tayo dito, Sir Eric? 9:30. Ayan. Based on their, ayan, ayan, external factors. Mas makita natin yung strength nila. O, kaysa doon sa family background, o mga stories na napakikinggan mo tungkol sa family, ganyan. Next po tayo. Next, example of micro-insults using language that reinforces genders, stereotypes, or promotes exclusion. Kunyari, example nito, boys should play sports, not with dolls like girls do. It's not appropriate. Diba? Alam niyo po, based sa pag-aaral naman sa psychology, pag-aaral sa psychology, let them play everything. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na ang ball ay para lang sa mga bata. Diba? Ang batang lalaki o ang doll naman ay pwede para sa babae lang. Diba? They should play everything. Diba? Kailangan para yan sa lahat. Tapos along the way, marirealize nila kung sino talaga sila. Dapat wag na nating lagyan ng division. So, ang pinaka-remedy is foster a gender-inclusive environment by using language that encourage all children to pursue their interest without judgment or reinforcement of stereotypes. Yan. Provide a wide range of toys, activities, and stories that break gender norms. Teach children that their interests and choices are valid regardless of societal expectation. So, syempre, kapag nagbigay ka ng toys sa loob ng sa church for kids, 'di ba? Kailangan merong variation. Kung merong bola, merong mga Lego, merong mga dolls, 'di ba? May colors. Dapat may variations. Kasi may hirap naman, kunyari, may mga anak kang babae sa loob ng bahay nyo, tapos may anak ka ring lalaki. Tapos syempre, pag ang nakikita ng anak mong lalaki ay puro doll, along the way, ang mas gugustuhin niya talaga, puro doll. Diba? Kung nakikita mo na merong doll, merong bola, may mga Lego, merong mga colors, merong variations. Tapos along the way, saka mo ituturo na. Kunyari ako si Sayan, tinuturo ko, meron ditong mga dolls. Naglalaro siya ng dolls kasi may doll si ate niya. Din may mga Lego, may mga cars. Tapos along the way, sabi ko, ituturo ko sa kanya na Sayon is a boy. Makikita niya yan. Daddy is a boy. Kuya Dab is a boy. Mommy is a girl. Ate Sarah is a girl. Tapos marirealize niya na, this Barbie is a girl. 'Di ba? Kasi ang pagtuturo talaga, everything that is in the world can be a blessing to anyone if we will use it properly.
'di ba? Kaya inside the church, kung magbibigay ka ng laruan doon, hindi lang puro bola lang ibibigay mo. Syempre, maging sa mga toys, meron ka ng meron ka ng division. If you give a ball, you should also give a doll. You should give a colors. Colors is for everybody, girl or boy, that's for everybody. 'Di ba? If you give a Lego, girl can play a Lego, boy can play a Lego. 'Di ba? Kailangan lang kasi talaga na ma-realize nating mga teacher kung ano yung dapat gawin sa mga aids, sa mga visuals na pwede nating gamitin inside sa pagtuturo natin. Ayan. At talaga dapat maging mindful tayo. Kung si Lord talaga, He is so mindful to all of us, sa ating mga teacher talaga ay kailangang maging mindful din tayo talaga lalo na sa calling natin. Talagang maging magkaroon, we should always ask wisdom from the Lord and knowledge from the Lord, how you handle it, kung ano ang dapat mong gawin sa bagay na ito, kung ano yung mga dapat mong ituro, kung ano yung mga makakatulong sa'yo, even how to talk to children, how to handle it. Ay nako talaga, kailangan talaga natin ng knowledge from the Lord and wisdom, 'di ba? So, biblical foundation against microaggression. Okay. So, biblical foundation against microaggression. Okay. While the Bible does not implicitly address microaggressions, microinvalidation, microassault, or similar contemporary terms, it does contain teachings that promote love, respect, equality, and justice for all people. So here are some verses that emphasize these principles. Okay, number 1. Galatians chapter 3 verse 1 to 8, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ Jesus. This verse highlights the equality of all people in the eyes of God, regardless of their background or social status. That is right, 'di ba? So kung ito pa lang sa salita ng Panginoon, si Jesus, at ang nais ng Panginoon nung naisulat ito is para ipakita sa lahat na we are all one in Christ Jesus, 'di ba? Kung ano man yung lahi na pinanggalingan mo, itong slave, syempre mahirap, o yung free, yun yung mayaman. O, 'di ba? Neither you are slave nor free, 'di ba? You're a male or a female. Can you imagine, only male, female, 'di ba? For you are all one in Christ Jesus. So kailangan talaga we should highlights the equality in the community, 'di ba? Equality of all people in the eyes of God. Kailangan pantay talaga Kaya pati sa pagpapastor, yun sinasabi lagi namin ni Pastor Eric, kailangan pantay ang tingin mo sa lahat. Iba-iba lang talaga ng atake. Hindi mo pwedeng sabihin na si sister ganito, si sister ganito, si sister lang talaga ang masunurin Ay, yun yung strength niya kasi to obey. Paano naman yung strength ng iba to give? 'Di ba? Baka ang na-highlights na lang sa'yo is yung pagiging masunurin niya. Paano naman yung pag-give ng isang tao? Tapos siya na lang yung lagi na-highlight sa'yo. Dapat lagi namin sinasabi ni Pastor Eric, sa isang tao ang na-highlight lagi-lagi dapat si Lord. Kasi nagagawa niya lang yan dahil kay Lord. 'Di ba? Hindi dahil sa kanya. Hindi dahil sa sarili niya, only through God's grace. Kaya kapag sa amin, kunyari, may pinag-pray kami na thank you dahil pinag-pray mo, thank you pastora. Pag hindi ka lang pag di lang ako nakapagsabi na glory to God, sobrang sobrang parang nakukonsensya na ako, hindi ko malang naibigay yung gloria sa Panginoon, na dapat sa Panginoon. Talagang ko sa sarili ko, 'di ba? Kaya ang pagtingin natin talaga sa mga bata na ating tinuturuan ay equal sila lahat. Ano pa man ang lahing pinanggalingan niyan, anong pamilya pa man ang pinanggalingan niyan, anumang color man ang meron siya, maputi o balat ng ganito, hindi. Alam mo 'yon, iba-iba ng color, 'di ba? Pantay-pantay 'yan sa harap ng Panginoon. Amen. For we are all one in Christ Jesus. Amen. Okay, next, Matthew 22:37 to 39.
Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourselves. This commandment promotes loving and respecting others as we love and respect ourselves." 'Di ba? If you want to be respected with adult, 'di ba? You should desire to be respected with a kid. 'Di ba? Importante 'yun eh. And if you want to be respected by a kid, you need to respect the kid. 'Di ba? Akala kasi natin parang norm lang 'yun eh. Normal lang sa bata na i-respect nila ang matanda. Pero can we normalize that even adult respect the kid? 'Di ba? Parang kailangan maramdaman nila 'yun eh, na nirerespeto mo rin sila sa pagiging bata nila, na pinapakita mo na special sila, meron silang respect kahit na bata pa sila. They can gain respect even they're just a kid. So if you want to gain respect from the kid, you should plant respect to that kid, 'di ba? Kasi nga yun na rin yung utos sa atin ng Panginoon na love your neighbor as you love yourself, 'di ba? So ibig sabihin ng neighbor, everything that surrounds you. O, kunyari pag teacher ka, everyone that surrounds you, 'di ba? That is, you should love them. Yan. Promotes loving and respecting others. We should promote it inside the community. James chapter 2 verse 9, "But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers." This verse emphasizes the importance of treating everyone equally and not showing favoritism based on social or economic distinction, 'di ba? So sinasabi din dito sa James chapter 2 verse 9 na we should not show favoritism. Diba? You sin and are convicted by the law as lawbreakers. Diba? We should emphasize yung kahalagahan to treat everyone equally and not showing favoritism based on social or economic distinctions. Kaya dapat yun talaga yung pinag-aaralan eh. Pinag-aaralan even ng mga pastors, ng mga leaders, everybody inside the community, that Jesus Christ is the master and Jesus Christ is the head. That we should treat everyone equally like Jesus did, 'di ba? Kahit si Jesus, 'di ba? Yun yung ginawa niya. Kaya dapat everyone is special. Walang mas nakakataas, walang nakakaramdam na miyembro na parang hindi ako hindi pinapansin ni pastor, ang lagi na lang pinapansin ni pastor ay si ganito. 'Di ba? Ganyan. Kailangan talaga kasi even Jesus yan ang sinasabi niya eh. Kailangan wala kang paborito. Kung sino man na nasa paligid mo, gaano man yan kabait o gaano man yan kasama, lahat yan ay importante sa harapan ng Panginoon. Kaya minsan nga may mga pastor na nagsabi, ay yung tao na yan, wala na akong pakialam diyan kasi ang tigas ng ulo eh. May mga ganyang mga lingkod ng Panginoon nagsasabi, apakatigas ng ulo kaya wala na akong pakialam yan, kahit anong gawin yan, wala na akong pakialam. Kami naman ni Pastor Eric, ang lagi namin sinasabi, lahat ng tao ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Nagkakamali siya ngayon, bumagsak siya ngayon, pero mahalaga siya sa harapan ng Panginoon. Kaya lahat ng tao ay mahalaga, dapat ay may pakialam tayo sa lahat ng tao. Ang we should pray is, huwag mong sasabihin na sana ay magtino na tong taong to, magtino na tong miyembro mo. Yung miyembro na to, ang ipag-pray mo is, Lord, paano ko ba i-handle tong taong to? Paano ko ba i-handle tong kapatiran na to? Diba? Give me wisdom how to handle it. Am I going to correct him? Am I going to rebuke him? Diba? With love or with open rebuke? Diba? Kasi everyone is special in the eyes of the Lord. Diba? Kaya nga sabi niya lahat ay mahalaga sa Panginoon. Diba? Ang gusto niya sa araw ng kanyang pagbabalik, lahat ay makasama niya sa kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, God loves the world. God loves everybody. Diba? Kaya dapat yun ang gawin natin. Maging sa pagtuturo natin ng mga bata, maipakita natin na
tama ang pagtrato natin sa kanilang lahat. Pantay-pantay ang pagtrato natin sa kanilang lahat. Kaya nating i-handle yung strength and even their weaknesses, kaya mong i-handle. Ayan. So, yun po. Next, Romans chapter 12 verse 16, live in harmony with one another, do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Nakikita yung video mo. Nakikita yung video mo. This verse encourages humility, inclusivity, and a willingness to associate with people from all walks of life, 'di ba? So, kailangan talaga yun nga, we should live in harmony with one another. Do not be proud, 'di ba? Kung may bata na tinuturuan mo, sobrang boastful naman na, teacher, alam mo, binila na ako ng toys ni mami ko. Ang ganda-ganda ng toys ko. Pero itong si Maria, wala man lang laruan. Di man lang daw binibilhan ng nanay niya. Oh, di ba? How you will correct that situation? Alam mo, kid, alam mo, Maria, oh, di ba? Kailangan hindi tayo maging proud. Di ba? Kailangan share mo 'yan kasi wala siyang ganyan. Turuan mo siya na maano din 'yan, maramdaman niya magkaroon ng ganyan. Kailangan, alam niyo yun, but be willing to associate with people of low position. Kahit ano pang position mo, di ba? Kailangan, ano man yung position mo, kaya mong nasa taas ka, kaya mong pakisamahan yung mga nasa baba. Kung ikaw man ay binaba ng Panginoon at may nakilala kang nasa taas na posisyon, kaya mo pa rin pakisamahan, di ba? Kaya nga sabi niya, naranasan kong maging marangya, naranasan kong maging mahirap. O, di ba? Ibig sabihin, kahit saan ka dalhin ng Panginoon, alam mo kung paano ang nararamdaman nun, kaya alam mo kung paano makakipag-socialize sa mga tinuturuan mo o sa mga tao, maging sa mga bata, 'di ba? We should encourage everybody na kailangan humble ka, 'di ba? Kailangan meron kang willingness to associate with people from all walks of life. Ibig sabihin, lahat ng mga tao diyan sa paligid mo, na lahat ng uri ng bata na tuturuan mo, kaya mo silang pakitunguhan. Kung kilos mayaman yung bata, kaya mo pakitunguhan. Kung nag-i-English siya, Englishin mo, kaya mong mag-English. 'Di ba? Kung nagsalita naman siya ng mother tongue niya na Ilocano at ikaw taga Ilocano ka din, kaya mo ring mag-Ilocano, 'di ba? Kung yung bata naman ay sobrang hindi medyo kapos palad sila, 'di ba? Mahirap pa sila o mahirap sila, 'di ba? Yun yung posisyon ng kanilang social life ngayon, kaya mo ring makipag-usap sa kanila, may respeto pa rin sa kanila, 'di ba? Yung mayayaman man, kaya mo makipag-usap sa kanila na hindi mo dinidegrade yung sarili mo bilang teacher kahit mayaman yung tinuturuan mo, at kausap mo yung mami niya na mayaman din. You should know how to handle everything, 'di ba? To live in harmony with one another. Kaya handling everybody, handling all circumstances, tuturuan ka ni Lord dyan along the way. Kaya nga marirealize mo lang yan sa habang tumatanda tayo, binibigyan tayo ng wisdom ni Lord how to handle the world, how to handle everything inside the world, 'di ba? Kung in this world, 'di ba? At tinuturuan ka ni Lord kung ano yung dapat mong gawin. Kaya kailangan, we are so willing to associate with people from all walks of life. Ayan. Ganon din sa mga bata. Kailangan, alam natin kung paano sila pakitunguhan, kung ano at sino man sila. Ayan. Micah chapter 6 verse 8, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord requires of you, to act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. This verse calls believers to pursue injustice, show mercy, and walk humbly in their relationship with God and others. Diba? Kailangan act justly. Ibig na act justly talaga ay walang favoritism talaga yan. Justly Diba? Patas. The Lord is just. He is faithful and just. Diba? To forgive us. Diba? Ibig sabihin, sa pagpapatawad ng Panginoon, He is so just and He is so faithful. Diba? Hindi lang siya basta nagpapatawad, pero laging ang kapatawaran na binibigay niya sa lahat ay patas.
'Di ba? Kaya sa atin din na bilang tagasunod ng Panginoon, bilang followers ng Panginoon, we need to be just. We need to be merciful and to walk humbly, 'di ba? With our God. Kasi we cannot walk humbly without God. Amen? We cannot walk humbly without God. Kaya sabi niya, to walk humbly with your God, you need God to be humble enough. You need God to be just, and you need God to be merciful. So if God is for us, who can be against us, 'di ba? If God is in us, we can be just, we can be merciful, we can be humble. 'Di ba? Kaya yung iba parang iisip mo, along the way through your calling, dapat mas nagiging humble ka, mas nagiging patas ka, mas nagiging merciful ka. Kasi yun ang gusto ng Panginoon na gawin natin, na tayong kanya mga believers, 'di ba? Ma-pursue yung justice, makita yung pagiging merciful, mahabagin, at lumakad na may kababaang loob, 'di ba? Kasama ang Panginoon at maging sa ibang tao. Diba? So sa ating pagtuturo ng mga bata, kailangan nyo yung makita nila sa atin na we are so merciful, we are so humbled, diba? Humbled by the Lord, hindi yung hambog, diba? Kasi bumili ng t-shirt si Dab, ang nakalagay humble yourselves. Tapos dumating na syempre yung sabi, Mommy, humble yourselves. Baka naman hambog yan hambog hindi humble Kasi meron nga akong nabasa na, sabi ko nga sa kanya, meron nga akong nabasa, Dab, na ang sabi doon sabi niya, I'm proud to say that I am a humble person. Diba? Marami nagsasabi ng gano'n, diba? I'm proud to say that I am a humble person. Diba? Sometimes, our action is hindi sakto doon sa ating, our words is not sakto through our actions, di ba? Baka sa words mo, humble lang po ako pag nagtuturo ako ng mga bata, apaka-humble ko lang po. Pero pag nagtuturo ka na ng bata, kita nyo ba yung damit ko? Puma yan, Adidas to, ang ganda ng damit ko, di ba? Ito naman mga bata, ang ganda ng damit mo kuya, ang ganda ng damit mo ate. Binili ko yan kasi kakasahod ko lang nung kailan. Ay, bumili ako ng magandang damit. Kaya kayo mag-aral kayo mabuti para makabili rin kayo ng magandang damit na gusto ninyo. O, di ba? Alam nyo ang sabi ni Pastor Eric, pagdating natin at tinusgahan tayo ng Panginoon, huhusgahan tayo sa paggawa natin ng mabuti at kung ano ang motibo natin sa paggawa ng mabuti. Kahit na sabihin mo pa, ni-encourage ko lang naman po yung mga bata na magkaroon din ng dreams para paglaki nila, makabili sila ng gusto. Anong motibo mo nung sinabi mo yan? Oo, maganda yung gusto mong gawin, pero anong motibo mo nung sinabi mo yan? 'Di ba? Anong motibo mo nung sinabi mo yan? 'Di ba? Kailangan talaga, grabe, ang pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, maging sa pagtuturo ng mga bata, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano ang ating maging galaw, kung ano yung magiging dapat pag-response natin sa mga bagay-bagay, ano yung dapat nating gawing pagkatao bilang anak ng Panginoon. 'Di ba? Hindi lang sa pagtuturo ng bata to Kasi habang lumalaki ang bata, nakikita mo kung ano ang nagiging bunga, nakikita mo kung ano ang nagiging pananaw nila sa Panginoon. 'Di ba? Habang tumatagal sila sa community na kinabibilangan nila that Jesus is the master, that Jesus is the best teacher. 'Di ba? Yun yung dapat nating gawin. And God is so good dahil tinuturuan niya tayo sa mga bagay na ganito.